Ano po ang bawal doon sa mga tunay na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, sapagkat ang kailangan ay kapayapaan at pagkakaisa. Kagaya ng ating narinig, ang sabi rin ni Apostol Pablo, huwag anya kayong maging hambog, arugante, o kaya ay palalo. Sa makatwid, masama sa isang Iglesia ni Cristo ang maging hambog. Masama sa isang Iglesia ni Cristo ang maging arugante. Masama sa isang Iglesia ni Cristo na siya ay maging palalo. Hindi dapat makita yan sa mga tunay na kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. E paano po natin magagawa yun? Si Pablo rin ang may sabi. Ang sabi niya, huwag anya ninyong isipin kung gaano anya kayo katalino, karunong, at saka kahusay. Sa makatwid, pagka ang isang Iglesia ni Cristo, ganyan ang kanyang palagay sa kanyang sarili, na siya ay napakatalino, na siya ay napakarunong, na siya ay napakahusay, nagiging hambog, nagiging arugante, nagiging palalo sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, makikilala natin ngayon kung sino yung palalo. Yung ang pagkakilala sa kanyang sarili ay napakahusay niya, napakarunong niya, napakatalino niya. Pero yung katalinuhan niya ay mali, sapagkat ang nangyari sa kanya, ang kanyang naunawaan, hindi yung tamang doktrina, kundi yung maling doktrina, yung hindi kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na maghahatid sa atin sa kabanalan. Ano ang mangyayari sa ganyang tao? Kaya ang sabi ng Biblia kanina, masama yung hambog, masama yung arugante, masama yung palalo. Ano mangyayari sa kanila? Magiging kahabag-habag yun. Sapagkat ang akala niya, napakatalino niya, ang akala niya, napakahusay niya, pero sa katotohanan pala, ano raw? Wala siyang nauunawaan. Hindi niya nauunawaan yung aral. Hindi niya nauunawaan yung doktrina. Yung tunay na kaalamang mula sa Diyos na siyang dapat sanang malaman niya. Ang hirap naman doon sa iba, pagka merong nabasa ang nangyayari, ano ginagawa? Pinapaniwalaan. Anong tawag ng ating Panginoong Kristo doon sa madaling mabago yung kanilang pananalig? Sapagkat ang kanilang sinampalatayanan hindi naman yung dapat sampalatayanan, nabago yung kanilang pananampalataya. Ang tawag niya ay hangal. Bakit po hangal? Sapagkat makupad anyang puso para sila ay magtiwala at sumampalataya doon sa lahat anya ng mga bagay na sinalita ng mga propeta. Kasi ang mga sinasabi ng mga propeta, yung mga hula di po ba? Ito kasing ating pagka-Iglesia ni Cristo, hindi ito basta naisip lang ng kung sino. Hindi katulad tayo ng ibang relihiyon na naisip nila magkasama-sama na lang na gano'n. Ang ating pagka-Iglesia ni Cristo, bunga ng pahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng hula. At ang nagpahayag ng mga hulang yon, sino? Mga propeta, di po ba?